38 sa balota, Senator-to-be, Rodante Marcoleta. Panurin po natin ito. Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang To tumitig. respect the office of the Vice President. Yan si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. Kay Marcoleta, may pag-asa pa. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, umiri tayo ng bago. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Numero 38, Rodante Marcoleta. Bumili ka na ng suka, linisin ng tanso, ibalik sa bayan ng talino at puso. Kung matunay na Duterte, ang Pilipinas ang unahin, 10 may asim, kumanta kayo sa amin. Kumusta po kayong lahat? Pagod na po kayo siguro sa dami na po ng nagsalita. Okay po ba kayo? Kumusta po ang kalagayan nyo sa buhay? Okay po? Okay? Okay po o hindi okay? Okay. Kumusta po ang presyo ng bigas? Hindi pa merong nagsabi na gagawin nating 20 pesos ang kilo ng bigas? Hindi ba sinabi yon? Nangyari? Kumusta po yung presyo ng gamot? Mura? Napakamahal po ng pangunahing bilihin ngayon. Lalong-lalo na, Ako si Sara Duterte. lalong-lalo na po ang pagkain. Totoo o hindi? Hindi na po kayang abutin ng kinikita po ng ating karaniwang manggagawa. Masyado na pong mataas ang presyo ng bilihin, samantalang ang kinikita po ay talagang halos hindi na umabot. Tama o hindi? Kumusta po ang presyo ng kuryente dito sa Quezon City? Ano po? Hindi po ba ninyo alam na nakalagay po sa batas na ginawa ng Kongreso kung ano ang pangunahing layunin ng batas sa kuryente? Alam niyo po ba? Baka hindi po niyo alam. Itong batas na ginawa ng Kongreso, 24 na taon nang nakararaan, nakasulat po letra por letra, idulot ninyo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng Pilipino sa abot kayang halaga. Yun po ang nakasulat. Bakit po baligtad ang nangyari? Ngayon po, ang singil ng kuryente ang pinakamataas na po sa buong Asya. Kaya po lalong humirap ang ating buhay. Wala na pong gustong mamuhunan dito. Wala nang gustong magtayo ng negosyo, ng pabrika. Kapag sana naging mura ang kuryente, lahat po ay magninegosyo dito. Dadami, makakalikha tayo ng maraming trabaho, dagdag kita po sa mga Pilipino. Ito po ang dapat na mangyari. Kaya po ang ginagawa ngayon ng mga kandidato, puwera po ang PDP laban, nagbibigay po ng ayuda, hindi ba? Alam po ba ninyo kung ilang klase ang ayuda na binibigay ngayon? Baka hindi po nyo alam. 5 klase ang ayuda. Merong 4-piece, merong MAIP, merong AIX, merong tupad, merong ano pa? Akap. Kayo po ba ay nabibigyan lahat? Taas ang kamay ang hindi nabibigyan. Bakit napakarami naman yung hindi nabibigyan? Dapat po kasi ang nabibigyan ng ayuda hindi bababa
sa 27 million na mahirap na Pilipino. Alam niyo ba yun? Hindi dapat bumaba sa 27 million na mahirap na Pilipino ang dapat makinabang sa mga ayuda. Alam niyo kung magkano lahat yon pag sinuma natin? 194 billion pesos. O ibig sabihin, ang daming nagtaas ng kamay, hindi pala lahat nabibigyan. Palagay ko, pinipili lang ang nabibigyan. Yung kakilala, yung kaalyado, yung mga leaders politiko siguro. Ibig nyo sabihin, wala man sa inyo? Eh, saan napupunta po yun? 194 billion pesos. Eh, yung iba po, halimbawa, yung AX, 3,000 pesos yun. Dapat pagka binigay sa inyo, 3,000, hindi 1,000. Hindi 500 pesos. Saan napupunta ngayon yung 194 billion pesos? Tama kayo. Nakukurap po yung pera ng bayan. Eh sabi ko nga, nag-uusap-usap po kami magkakasama sa PDP Laban. Ang sabi ko sa kanila, pag nanalo tayong lahat, ganito ang gagawin natin. Kailangan walang lamangan, lahat mabibigyan. Kung 27 million na mahirap na Pilipino, dapat ibigay lahat doon. Tama o hindi? O, ganito po ang gagawin namin. Pumayag lahat po yung kasama ko eh. Kapag yung hindi namin kasama ay hindi pumayag, di makipagdebate sila sa amin. Kung may maganda silang ideya, okay lang. Ngayon, kung wala silang mas magandang maisip, eh pumayag sila sa amin. Ganito po ang gusto natin gawin. Para lang lahat mabigyan, lahat po ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa, ililibre po natin lahat yan. Pwede po natin gawin yon sapagkat kapag nilibre natin ang lahat ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa, ang bilang ng ating mabibiyayaan, 27 million na mahirap na Pilipino. O wala pang corruption doon. Bakit? Dire-diretso nga sa inyo eh. Wala pang magpapapogi. Akala mo kasi galing sa kanila yung pera eh. Hindi naman, pera naman ninyo yung binabalik sa inyo eh. Ang totoo nga, kung halimbawa, mangilan-ngilan sa inyo, nabigyan, kunin nyo, pera mo yun eh. Pero wag na wag kang magpapasalamat sapagkat ibinalik lang niya yung pera mo. Dapat nga, bigyan pa niya ng interest yun eh. Ganito po ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Alam po ninyo kung ilan ang nagsabi na mahirap na Pilipino, nagsabi, nakakaramdam po sila ng gutom. Sa ngayon, base sa survey, 27% ang nagsabi. Napakahirap po, napakataas na porsyento po nun. Sino sa inyo ang papayag? Makikita nyo yung anak ninyo gustong kumain, walang makain. Papayag ba kayo? Matatanggap nyo ba yun? Kaya nyo bang isipin yun? Baka maiyak ka na lang. Pero sinabi ng 27 million, 27%, ilan po yun? Halos 37 million na Pilipino yun, pag kinuwenta mo. Ang totoo niyan, kahit 1% lang ang magsasabing nagugutom siya at hindi makakain pero gusto niyang kumain. Maawa ka din dun eh. Pero bakit hindi ginagawa ng paraan ito? Bakit hindi ito ang unahin? Bakit ang inuuna ang pamumulitika sa ating bansa? Tingnan po ninyo ang ginawa nila. In-impeach nila ang Vice President. Isipin po ninyo, kayo po ba gusto ninyong matanggal ang Vice President? Ang hina na sagot, parang iba eh. Parang ang iba yung nag-aalangan eh. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Talagang hindi dapat matanggal ang Vice President. Alam nyo kung bakit? Wala naman siyang kasalanan eh. Wala siyang kasalanan.
nung siya ay usisain, nung yung pondo raw niya, yung confidential funds, ay inuusisa ng Kongreso, ang sabi ko po sa mga kasama ko, bakit po? Bakit tayo ngayon ang nag-uusisa ng pagkakagasta ng pondo ng isang opisina? Trabaho ba natin ito bilang miyembro ng House of Representatives? Wala pong makasagot. Wala pong makasagot sapagkat hindi namin trabaho ang mag-audit. Isa lamang pong opisina ang tinakdaan ng saligang batas na mayroong karapatan at mandato na usisain ng pagkakagasta ng pera ng bayan. Ito po yung Commission on Audit. Tinanong ko yung Commission on Audit, bakit naman kayo isinorender ninyo ang inyong tungkulin at binigay ninyo sa Kongreso? Ano bang nakain ninyo? Ba't nyo ginawa yun? Kasi po, sinabpi na po kami ng inyong mga leaders. Sinubpi na ka lang? Bakit hindi ka tumutol? Bakit hindi mo sinabi sa speaker namin na mali ang ginagawa ng aming mga committees? Bakit hindi ka pumunta sa korte para sabihin sa kanila, Mr. Court, mali na po yung ginagawa nila. Trabaho po namin kinukuha po ng House of Representatives. Dapat po kanya-kanyang trabaho. Ang problema po, lahat na po ngayon ay hindi na ginaganap sa pamamagitan ng aming mga tuntunin. Wala na po talaga. Wala ng rule of law. Wala ng due process. Isipin po ninyo, ilan po baka kung opisina ng gobyerno ngayon ang merong confidential funds? Sabi ng COA, 400 mahigit. 400 offices of government. Bakit po isang opisina lang inuusig natin? Bakit isang opisina lang ang sinusuri natin? Bakit isang opisina lang ang ino-audit nyo kung talagang kayo ay kung talagang katungkulan nyo mag-audit? Bakit hindi natin tawagin lahat ang mahigit na 400 offices? Ayaw po nilang magsalita. Ayaw nilang sumagot. Wala silang maisagot. Wala silang may katwiran. Kaya ang ginagawa na lang po nila, kapag ako po ang nagsasalita, nangaaway na lang sila. Ayun, pati hopya na kinakain ko, aagawin na lang nila. Pati po yung mic na ginagamit ko, papatayin nila para hindi ako makapagsalita. Pero sabi ko sa kanila, o sige, nagalit po silang lahat sa akin. Ayaw ko sumama sa Quadcom. Paano ako sasama sa Quadcom? Ang indirection po nila ay hindi naman gagawa ng batas. Lahat po ng pagmi-meeting, lahat ng pag-hearing sa House of Representatives, gagawin mo lamang alang-alang sa paggawa ng batas. Yun po ang tuntunin, wala ng iba. Hindi naman sila gagawa ng batas. Ang gagawin nila, uusigin nila yung dating Pangulo. Sabi ko sa kanila, anong gagawin yung batas? Marami kaming gagawin batas. Ano nga gagawin yung batas? Tinawag nyo lahat ang mga tao na kalaban ng dating Pangulo para usigin ninyo siya, para i-prosecute nyo, para i-persecute ninyo. Ito po nangyari September 2024. Wala kayong gagawing batas. Ang gagawin ninyo, uusigin ninyo ang dating Pangulo. Sinabi ko rin po sa kanila, September 2024, hindi kayo gagawa ng batas sa inyong ginagawang pagsusuri ng confidential funds. You will only impeach the Vice President. Nangyari po lahat ang sinasabi ko. Dalawang klase lamang po ang grupo ng kandidatong mga senador na haharap sa inyo sa ayon at sa gusto. Ang kampo ng PDP laban at ang kampo ng walang laban. Nagkakaintindihan po tayo? Dalawang klase lamang po. Ang mga kasapi sa PDP laban at yung kasapi sa walang laban. Yung kasapi sa walang laban, ang gusto nila matanggal ang Vice President. Iboboto nyo ba sila? Oo.
Yung kasapi sa walang laban, ang gusto nila manatili ng nakakulong ang Pangulong Duterte. Gusto nyo ba yun? Yung kasapi sa walang laban, hindi nila titingnan kung anong gagawin sa kabuhayan ng ating bansa. Iboboto nyo ba yun? Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng maraming bagay para ituwid ang maraming mali na nangyayari sa ating bansa. Ang PDP laban lamang po ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Ang PDP laban lamang po ang gagawa ng kaparaanan para makabalik sa lalong madaling panahon ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ngayon ang pipiliin ninyo? Yung walang laban o PDP laban? Pero kailangan magkaintindihan po tayo. Gusto ko po salitaang matino. Parang salitang sabungero. Gamitin ko na po yun. Ayaw ko po na i-promote ang sabong sapagkat hindi po ako sabungero. Pero meron isang mabuting katangian ng sabungero, kaya ko lamang po sinasabi sa inyo. Meron siyang ugali na dapat ito ang taglayin ng isang kandidato na gustong magsilbi sa inyo. Merong isang salita. Pag sinabi niyan 20 pesos per kilo, dapat ginagawa eh. Pag sinabi nilang magtatayo ako ng pabahay, 1 million na pabahay sa loob ng isang taon. May nangyari ba? Nagtayo ako kanya ng 5,000 na flood control para hindi na bumaha ang Pilipinas. Nasaan ang flood control? Bumaha ang Metro Manila. Bumaha ang Batangas. Bumaha ang Laguna. Bumaha ang buong Bicol region. Nasaan ang 5,000 flood control? Ang sabungero po walang salitaan. Ang sabungero po walang kontrata. Ang sabungero po, senyasan lang sila. Tama o hindi? Kahit magkakalayo sila, kagaya nito, gaganon lang po yung sabungero. Gaganon po. Gaganon po. Hindi ba ganun ang senyas sa sabungan? Pero senyas lang, nagkakaintindihan sila. Senyas lang, hindi tatalikod sa pinag-usapan. Senyas pa lang. Pero dito, batas na nga hindi natutupad. Nakasulat na nga sa batas, hindi pa natutupad. Kaya po ngayon, ang pakiusap ko sa inyo, salitaan na parang sabungero. Kailangan po manalo ang PDP laban sa kadahilanan na aking inilahad sa inyo ngayong gabi. Umaasa po ba kami na inyong tatangkiligin ang PDP laban? Para po makabalik kami sa lugar na ito. Babalik kami sa lugar na ito. Ngunit sana po, pagbabalik namin, lahat kami na nagsalita ngayon, ganap na senador na ng ating bansa. Salamat po sa inyong lahat. Wala kaming may babayad sa inyo, wala kaming dalang ayuda. Uutangin muna namin sa inyo. Babayaran namin sa inyo ng tapat na paglilingkod. At dahil inutang lang namin sa inyo, dadagdagan pa po namin ng interes. Mas matindig paglilingkod pa ang gagawin namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Numero 38, Attorney Rodante Marcoleta. Quezon City, iba magpasabog ang rally ni Bong Suntay. Dahil ngayong gabi, because of talagang dahil ramdam na natin ang galit at hagupit na ginawa kay Tatay Digong. Nandito po ngayon ang mag-inang si Hanilet Avancenia at si Veronica Kitty Duterte. Walang iwanan sa Duterte.
Kongreso magdadamayan, Duterte para sa mamamayan, PDP laban. Duterte! 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 Magandang gabi ho sa inyong lahat. Kumusta ho kayo? Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto nyo marinig nyo? Gusto nyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Yung anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin maipagkait kung ano ang nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsasilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya, suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte, Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap ho ako. At yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, hindi ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humihingi kami ng tulong ninyo, suportahan nyo ang Duterte. Duterte! Podium mic, please. You can sit here. Check. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte,
bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang nga paghigugma og pagsuporta, daghang salamat kay wa minyo gae. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Iniimbitahan ko... Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Iniimbitahan ko po lahat ang Team Suntay, pinangungunahan ni Congressman Bong Suntay at ang kanyang pamangkin na si Migs Suntay, Attorney Migs Suntay at si Kiko Del Mundo, kasama ang Duterte candidates, Senator Rodante Marcoleta, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, and representing Senator Pastor Quiboloy, Attorney Bobet Torreon, together with Senator J.B. Hinlo, Hanilet Avancenia, and Kitty Duterte. Para sa kinabukasan ng ating kabataan, suka ang tamang suka. Duterte! Duterte! Sabay-sabay nating kantahin. Kung pwede nyo buksan ang inyong mga flashlight, buksan po ninyo. Together
Attorney Delcra. ay kumalat na. Isa ang Attorney Delcra, please join them. isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin. ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Sing with us! Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na Nagmamahal sa atin. mahal sa atin. Laban niya Laban niya, ay laban natin. laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte pa rin. Everybody! Pilipinas, Duterte pa rin. Laban niya. Tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Everybody sing! Pilipinas! Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte! 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 Pakinggan po natin sila, Kitty Duterte, mag-block vote po tayo. Ito po ay para sa Pilipinas. Pilipinas! 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 Maraming salamat sa ating mga senador. Maraming salamat, Congressman Bo Suntay, for hosting this rally. Maraming salamat. Team Suntay, Mig Suntay, Kiko, and our Duterte candidates, Bondoc de la Rosa, Bongo, Hinlo, Lambino, Kiboloy, Rodriguez, Salvador, Mata. Kung ang tunay na Duterte, ang Pilipinas uunahin. 10 may asim, kumanta kayo sa amin. Pondo, Pato, Bongo, Hinyo. Block voting po tayo. Go Bongo! Go Bongo! Nandito na ako. Sabi nila dito ka raw lalabas. Tingin kanina. Thank you, Birthday ko po ngayon. Ay, happy birthday. Alam niyo to si Giselle Sanchez. Napakatagal na po itong kaibigan namin ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Mayor pa siya noon. Bata pa siya tingnan. Hanggang ngayon, bata pa rin. Pero napakabait po ito at napakagaling. Anyway, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapwa ko taga Quezon City. Taga Quezon City rin po ako. Nakatira po ako dyan sa Malingap Street, Teachers Village. Dyan po ako sumasakay ng tricycle sa Mapagkawang Gawa, papunta ng Glories, punta ng Kamyas, sakay ako ng jeep, Kamuning. Kanina natutuwa nga po ako na makapasyal muli sa Kamuning. Laking Quezon City po ako. Minsan sa Pilcoa, pupunta po ako, pupunta ng SM North EDSA, sasakay ako ng jeep dyan, manonood ng sine sa North EDSA. So ako po ay isang full-blooded rin po na taga Quezon City. 12 years po ako nakatira. Hanggang ngayon po, andyan pa yung apartment ng aming pamilya. So ituring nyo lang po ako na parang kapatid po ninyo. At kanina kasi, nagmo-motorcade kami, bumili ako ng isaw at saka yung barbecue.
lumapit yung tindera. Sabi niya, Sir, salamat sa Malasakit Center. Nasa taas yung anak niya, magaling na. Ang sinabi ko sa kanya, huwag ho kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lamang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil ako po ay isang probinsyano lamang na tulad ni dating Pangulong Duterte na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bisaya din po ako na Batanggenyo. I'm sure dito sa Quezon City, maraming Bisaya dito. Sino sa inyo taga Mindanao? Maayong gabi. Sinong taga Visayas? Maayong gabi ninyo. Bulanon. Mga Batanggenyo rin po ako. Sinong mga taga Luzon? Sinong Bicolano? Marhay na gabi. Naimbag nga malim sa mga Ilocano. At marami rin akong Bisaya po ako na Batanggenyo. Alam nyo, pag pinaghalo ang Bisaya at Batanggenyo, ang resulta niyan, tapang at malasakit sa kapwa Pilipino po. Salamat sa inyong lahat. Ngayon, marami akong kamag-anak dito. Sino sa inyong Ilonggo? Linti, damo sang Ilonggo, mga parinti ko man eh. Pinsan tayo. Pinsan, kasi ang tawag sa iyo, Ilonggo, ang pangalan ko, Bungo. Ay, mga pinsan. Sinong waray? Ako rin, waray kwarta. Waray upay. Pareho lang tayong lahat. Anyway, salamat po sa inyong lahat. Meron lang po akong pakiusap sa inyo. Alam ko namang mahal niyo ako rito sa Quezon City dahil kapitbahay po tayo. May pakiusap lang po ako sa inyo. Mahal natin si Tatay Digong, di ba? At sana po ay, mamaya nandirito ang kanyang anak, ang aking inaanak na si Kitty Duterte. Ngayon, alam nyo, pakiusap ko po sa inyo, patuloy nating ipagdasal si Tatay Digong. Ipagdasal natin ang kanyang kalusugan. Napakahirap po, 8 years old po na mapalayo sa pamilya at sa ating bayan. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. At wag ho tayong tumigil hanggang hindi po siya makauwi dito. Pakiusap ko po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Ngayon, eleksyon na po. Pakiusap ko po sa inyo, suportahan po natin ang Duterte. Ang kapanalunan po ng Duterte ay kapanalunan po ng bawat Pilipino. Bibilisan ko na lang po. Unahin nyo na lang po itong mga kasamahan ko. Number 10, Attorney Jimmy Bondoc. Siya po yung singer noon na isa sa una na nagpilit kay Pangulong Duterte. Sila yung kumanta ng takbo. Hanggang napilit nila. Ayaw naman, alam nyo si Pangulong Duterte, ayaw niya talagang tumakbo. Alam ko, witness, kasama kami for 24 years. Ayaw niya. Pero kailangan po ng taong bayan nung panahong yon ang isang Mayor Duterte. At kayo po ang humusga kung naramdaman nyo ba may pagbabago dito sa Quezon City. Kung nakakalakad ang inyong mga anak nang hindi nasasaktan at hindi nababastos. Kayo po ang humusga. At si Attorney Jimmy Bondoc, mabait, abogado, at asset ito sa Senado dahil abogado at magaling po. Palakpakan naman natin, number 10, Attorney Jimmy Bondoc. Ngayon, speaking of isa sa mga tumulong, hindi ko po malilimutan ang taong ito. Si Congressman Bong Suntay. Ang mga Bong, mababait yan eh. Bongo, Bong Suntay. Anyway, isa ito sa mga naniniwala kay Mayor Duterte that time. At kami po, mga Bisaya, we value utang na loob. May utang na loob po kami ni Mayor Duterte. Isa siya sa sumuporta. Wala pang sumusuporta kay Mayor Duterte noon dahil taga Davao, Mindanao, wala, kukonti pa lang. Siya nagpakita po ng suporta. At naging parte po siya ng administrasyon ni Mayor Duterte, naging PCSO board member, at sinuportahan na maging kongresista noong 2019. At of course, salamat rin po sa aking uncle, si SB Belmonte, at kay Mayor Joy Go Belmonte, ang aking pinsan. Salamat rin po sa suporta ninyo kay Congressman Bong Suntay. At marami naman po siyang nagawa rito tuwing sunog, tuwing sakuna rito.
nagtutulungan po kami ni Congressman Bong Suntay. So, pakiusap ko rin po sa inyo, we value friendship and loyalty po. Mabait naman po itong taong ito at nagserbisyo po dito sa District 4 ng Quezon City. Congressman Bong Suntay! Ay, balikan ko lang po yung Senado kasi 5 minutes na lang po. And of course, no, huwag niyo rin kalimutan ang kapatid niya, si Attorney Miggy Suntay. Palakpakan natin. Parati ko ito nakikita sa basketball. Sino mahilig? Parati ako dyan sa Araneta. Sino mahilig sa basketball dito? Kita tayo doon, ha? O yun, no, parati kong binibigyan ng bola sa PBA. Kiko Del Mundo rin po. Palakpakan natin. Salamat po. Malaking tulong po ito sa District 4. Ngayon, balikan natin. Suportahan rin natin ang kasamahan ko sa Senado. Hindi magiging successful na labanan ang kriminalidad sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang magaling na senador. Kasama ko po ito. Katabi ko. Alam kong asset rin po ito na makabalik rin po sa Senado. Senator Bato de la Rosa. Palakpakan mo natin. Tulungan natin. And of course, pangatlo, mamaya ko explain. Ako po yun. Pang-apat, Ilonggo ito. Siya ang kandidato ng mga Ilonggo, from Bacolod, abogado, dating commissioner ng PACC, dati rin siya board member ng Land Bank at USEC ng DILG, Attorney JB Hinlo. Sunod, ito, Ilocano. Dapat naman may representative rin tayong Ilocano sa kasamahan natin. Magaling ito, secretary po siya ng panahon ni Pangulong Duterte, CESA chairman, Attorney Raul Lambino, palakpakan natin. Tulungan po natin. And of course, ito, classmate ko sa Commission on Appointments sa Kongreso. Matalino, long overdue. Kung meron po akong isa sa mga gusto ko makasama sa Senado, walang iba po, sobrang talino at magiging asset ito. Makikipaglaban sa atin sa Senado. Senator Dante Marcoleta. Palakpakan mo natin. And of course, best friend ito ni Pangulong Duterte. Una pa silang nagkakilala. Praise the Father. Una sila magkakilala noon, spiritual advisor ni then Mayor Rodrigo Duterte. Mabait po ito. Magkasabay sila ni Pangulong Duterte tumulong sa ating mga kababayan. Pastor Apollo C. Quiboloy. Palakpakan natin. Dito si Attorney Torion ang magre-represent sa kanya. Next, taga Quezon City. Inyo po itong, taga dito, District 4. So inyo pong pride ito rito. Kaya kahapon, nakiusap ako sa mga Bisaya, doon sa Mindanao, sa mga Bisaya, tabangan nato ni. Siyempre, pag na-appoint ka as Executive Secretary, ibig sabihin, matalino at magaling ka. So, pinakamataas na yon na posisyon sa Executive Department, parang little president yon. So, asset rin po ito sa Senado, Attorney Vic Rodriguez ng Quezon City. And of course, mamaya ko natawagin si Philip kasi kakanta sa para sa inyo. Bawas sa oras niya, baka mamaya, last 5 minutes. Ito, sinong mga marites dito? Ang dami. Ito, doktor. Pwera sa marites siya, Dr. Richard Marites Mata. Magaling, doktor to, taga Davao, para magkaroon ng doktor sa Senado. Tulungan natin, Dr. Richard Mata! Ito naman, last but not the least, ang aking kaibigan, idolo ko po, bata pa ako, sa pelikula, 7 years old pa po ako, kahoy pa yung sinihan. 71 years old na po siya, nagawa na niya ang lahat sa buhay niya, 27 awards po sa pelikula. Ang kulang na lang ang makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Walang iba po ang ating Mr. Epektibo sa Senado, Philip Salvador! Ako naman po, hindi niyo po ako maririnig na inuuna ko sarili ko, pero alam ko namang hindi niyo ako malilimutan. Paano niyo ako malilimutan? Mamaya ako sasabihin yan sa inyo. Pero bilang chairman ng Senate Committee on Health, Sports, and Youth, bilang inyong senador, I have authored 17 laws. I have principally sponsored 84 laws. At I have co-authored and co-sponsored 189 laws sa Senado.
at wala po akong absent sa Senado dahil sipag, pagmamalasakit at serbisyo po ang ginagawa ko sa ating mga kababayang Pilipino. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Malasakit Center, meron na tayong 167 na Malasakit Center sa buong Pilipinas. At ang Quezon City po ang pinakamaraming Malasakit Center. Punta kayo ng Heart Center, meron. Punta kayo ng NKTI, meron. Punta kayo ng Lung Center, meron. Pumunta kayo ng East Avenue, meron. Pumunta kayo ng Quirino Medical Center, meron. Pumunta kayo ng Philippine Children's Medical Center, meron. Pumunta kayo ng Novaliches, meron din po. Ano po? Kaya nga po, 167. At para sa Pilipino yan, karapatan nyo po yan. Walang dapat na pinipili ang tulungan. Basta sa medical. Ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Pangalawa kong naging prioridad, Super Health Center. Magkakaroon po na mahigit 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Ano po yung Super Health Center? Iba po yan. Pwede na po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na yung konsulta ng PhilHealth. Tingnan nyo po. Super Health Center sa Batangas. Noong unang panahon, 2 oras ang biyahe papunta dyan. Ngayon po, yung mga buntis no, nanganganak sa bangka. Ang layo ng hospital sa Batangas Medical Center. Ngayon, meron na silang Super Health Center. Punta tayo sa Lake Cebu, sa South Cotabato. Bundok, 2 hours. Ang buntis nanganganak sa tricycle. Ngayon po, meron na silang Super Health Center. Mahigit 700 po ang ilalagay na Super Health Center sa buong Pilipinas. At yan po ang patuloy kong isusulong. Tuwang-tuwa yung kapitan. IPs po yan, no? Indigenous people. Tuwang-tuwa yung kapitan. Sabi ng kapitan, Sir, sabi ng mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata. Dahil bago ka dumating, pinanganak yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, walang problema yan. Pangalanan namin ito ng Bongga. Sinasabi ko lang po sa inyo, hindi po ako politiko. Hindi po ako nangangako. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino. Yan po ang Super Health Center. Pangatlo, Specialty Center. Di ba ang Heart Center nandito sa Quezon City? Di ba ang Lung Center nasa Quezon City? Ang NKTI nasa Quezon City? Paano yung mga kamag-anak natin sa Mindanao, sa Luzon, sa Batanes, sa malalayong lugar? Babiyahe pa tayo dito. Ngayon po, with this law, ako ang principal sponsor. Maglalagay na po ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Ilapit po natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Huwag natin pahirapan ang Pilipino. Kaya nga po, galit ako sa PhilHealth. Hindi ko titigilan ang PhilHealth. Dahil ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi negosyo yan. Insurance yan na meron tayong masasandalan. Tingnan niyo po yung hospital billing ninyo. Magkano binabawas ng PhilHealth? Kukonti. Eh bakit kayo nagtitipid? Eh ngayon, sasabihin nyo, sobra yung pondo ninyo. Ibabalik nyo sa National Treasury. Habang naghihingalo yung mga pasyente, hoy, PhilHealth, pera ng taong bayan yan, kalta sa sahod natin yan, ibalik po sa Pilipino yan. Babantayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino po. Ito po ang pinangako ng PhilHealth nung budget deliberation. Naka-13 hearings na po ako tungkol sa HEA, Health Emergency Allowances. Salamat, nabayaran na po last year yung 27 billion. Ngayon po, binabantayan ko ang PhilHealth. Ito po ang kanilang pinangako. Sabi nila, lilibre nilang check-up sa mata, check-up sa ngipin, libreng salamin, tataasan yung case rates, babantayan ko. Alam nyo ba, meron silang mga pulisiya noon na ako nakadiskubre. Ano to? Yung single period of confinement policy. Alam nyo ba noon, sa loob ng 90 days, bawal i-cover muli ng PhilHealth pagka nagka-pneumonia ka. Mapigilan mo ba magkasakit? Meron pa silang pulisiya na kailangan i-admit ng 24 hours ang patient. Bakit hindi nyo na lang gamitin pambili ng gamot kaysa i-admit ninyo? Ngayon, nangako sila,
mag-introduce sila ng mga bagong pulisya. Babantayan ko po ang PhilHealth para sa ating mga kababayang Pilipino bilang chairman ng Senate Committee on Health. Ngayon, chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni Presidente Duterte na labanan ang kriminalidad at ang illegal na droga. Di ba? Pag bumalik ang illegal na droga, babalik na naman ang kriminalidad. Nakakatakot yan. Labanan ko po ito through sports. Proud lang po ako bilang chairman ng sports. 2019, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold naman tayo sa Paris Olympics. Ako po, isa sa mga author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron na tayong eskwelahan na pwede mag-aral at at the same time mag-training ang student athletes. Yan po ang plano kong paramihin pagdating ng panahon. Sa ating mga probinsya, magkakaroon rin po ng eskwelahan. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Please lang po, mag-aral kayo ng mabuti. Ako, proud parent po ako, may anak po ako. Binibigay namin ang lahat sa ating mga anak. Kaya mga kabataan, aral kayo ng mabuti. May anak po ako na CPA lawyer na po, summa cum laude ng Lasal, valedictorian ng College of Law ng Ateneo dito sa Maynila. Edukasyon ang puhunan natin. Mag-aral kayo mabuti. At palapakan natin ang ating mga magulang sa lahat ng sakripisyong ginagawa para sa kanilang mga anak. Ngayon, balikan ko lang po ang aking sarili. Salamat po sa inyong tiwala at suporta. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Magtatrabaho po ako para sa inyo. At bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Tawagin nyo lang po akong Kuya Bongo ninyo. Just call me Kuya Bong. Kanina nga, may sumigaw, nag-motorcade kami, sinagawan ako. Sabi niya, Hoy, Bongo! Sabi ko, Hoy ka din! So, ibig sabihin, parang kapitbahay lang tayo. Hindi ako naiba sa inyo. Kung anong sinasakyan ninyo, ganoon din po ako. Sakay ako ng tricycle dyan, jeep noon. Wala akong arte sa katawan. At hindi niyo naman malilimutan yung apelido ko. Pumunta kayo sa traffic. Anong maalala nyo? Ano yung green? Go! Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? O, go pa rin. Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? O, anong paborito naming ulam? Mong? O, hoy, balita ko rito sa Quezon City, marami nag-inuman. Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Tayo'y magbonggo-bongo sa Senado. Sandali lang. Hindi pa nga ako, nauna na yung operator. Operator, sandali lang. Mga lasenggo, huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo, pag kayo ay na... O, yun. Tayo'y magbonggo-bongo sa Senado. 28. Nauna yung operator eh. Anyway, meron pa akong isang tanong. Anong paborito nating araw? Walang trabaho? Linggo! Sa Bisaya, Duming! Oh, kita. Hindi niyo malilimutan yung pangalan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Mahal na mahal ko kayo rito sa Quezon City. At meron lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po'y maalala ninyo na nag-usap tayo rito sa Quezon City. Mga kababayan ko, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magseserbisyo sa inyong lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po, mga minamahal kong kababayan. Mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat po.